Sa unang video ng Idnik series ng channel na ito, ay naipakita natin na hindi lang isang serpent ang tumukso sa Eva, kundi isa itong napakaganda, kahali-halina at kapanipaniwala na shining being. Isa itong napakatalino at nagsasalita na living being. At siya ay nagliliwanag, makinang, may kantab, at isang higher life form. Ano kaya ang tempter? Sino kaya siya? Bakit siya ay convincing? Bakit ganun na lang niya napaniwala si Eva? Tiyak na hindi ito basta-basta lang. Kung babalikan po natin sa unang video ng series na ito, na The Tempter of Gan Eden, ay naipakita natin ang iba't ibang kahulugan at gamit ng Hebrew word na nahash na isinali na serpent. At naipakita din natin na ang serpent ang naiiba sa lahat ng ito at parang walang lugar para dito. Aalisin na natin ang learning experience at observation dahil hindi sila relevant sa Genesis chapter 3. Ang enchantment naman ay pagisahin lang natin sa divination dahil ang mga engkanto naman ay dating mga divine beings. Ang mga kahulugan na shining, divination, at serpent na lang ang ititira natin para sa pagtalakay natin sa video na ito. May mga pag-aaral na nagsasabi na ang Hebrew word na nahash ay may 3 forms. Ang shining bilang adjective, ang divination bilang verb, at ang serpent bilang noun. Ang ilang halimbawa bilang adjective, ay nabigay na natin ang ilang halimbawa sa number 16, Deuteronomy 8, Joshua 6, at 1 Samuel 17. Bilang isang verb naman ay mababasa ang ilang halimbawa sa Genesis 44, verses 5 and 15. Meron din sa Leviticus 19, at 2 Kings 17. Bilang noun naman ay narito ang ilan sa mga halimbawa, sa Deuteronomy 8, Psalm 58, Proverbs 23, at Jeremiah 46. Kaya ang tatlong kahulugan na ito daw ang posibleng kahulugan ng nahash sa Genesis chapter 3. Pero hindi sumasang-ayon ang channel na ito na ang serpent ang tama na kahulugan ng tumukso kay Eva. Hindi ito isang serpent lang. Imposibleng isang serpent lang ito na nagsasalita. Wala naman logic at batayan sa sinasabi ng iba nang sinaniban daw ang serpent kaya nagsalita. Sa dami ba naman ng sinaniban ay isang snake pa? Malinaw na hindi ahas ang tempter ni Eva sa Gan Eden. Isa itong heavenly being, isang higher life form, isang super intelligent being, isang powerful being, isa siyang divine being, kaya nakumbinsi si Eva. Mas mabuti pa kung pagsamahin ang tatlong katangian na ito, isang shining being na divine being na may kaugnayan sa anyo ng serpent. Kaya lang ay ano itong heavenly living being na shining, divine, at serpent-like being? Meron bang ganitong uri ng living being sa Bible? Meron po, at ito ang ating suspect number 1, isang seraph. Kaya ang seraph ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang seraph ang lumalabas na tempter sa Gan Eden sa karamihan sa mga pag-aaral at pagsasaliksik. Ayon kay Professor Bernard F. Bato, na isang Bible scholar, sa kanyang essays na may pamagat na In the Beginning, ang Edenic serpent daw ay isang semi-divine creature na may mga pakpak at paa na gaya ng sinasabi ni Prophet Isaiah. Ang function daw nito ay magbantay ng mga sacred persons at sacred objects. Nailahad na natin sa nakaraang video ng Angels and Demons series, na Seraphim 3, Unveiled, na ang seraph ay may anyong ahas. Isang heavenly being na maraming mga pakpak, nagliliwanag at nag-aapoy, na may anyong ahas. Naipakita natin na ito ay may mga batayan sa Biblia. Gaya ng mga halimbawa sa Isaiah na ang isinali na fiery flying serpent, ay seraph sa Hebrew. At naipakita din natin na may mga katibayan ito sa archaeology. Gaya ng mga ancient seals sa Israel na nagmula pa sa panahon ni na Prophet Isaiah. Ayon kay Ben Stanhope, batay sa kanyang pag-aaral sa Hebrew Bible, Hebrew seals, at Hebrew manuscripts, ang seraphim daw ay hindi lang isang divine being na nagaanyong ahas,
kundi isang divine being na gaya ng isang makinang na metal, na ang natural na anyo daw ay ahas. Ang tempter ni Eva nga kaya ay isang seraph. Napakarami kasi ng batayan at dahilan kung bakit isang seraph ang best suspect bilang tempter sa Garden of Eden. Siguro ay magtataka ang iba kung paanong nakapasok ang seraph sa Garden of Eden. Dahil ang Garden of Eden ay isang secured place. Pero ang totoo ay ang Adam at si Eva ay sanay na may makasalamuhan na seraphim at cherubim sa Garden of Eden dahil sila ang mga bantay dito. Matatandaan na naglagay ang Elohim ng mga cherubim sa east ng Garden of Eden. Akala ng iba ay ito lang ang pagkakataon na may cherubim sa Garden of Eden. Sa katunayan, ay may isang cherub sa Bible na sinasabi ang Elohim na dating nasa Garden of Eden. Mababasa ito sa Ezekiel chapter 28. Kaya ibig sabihin ay marami ang mga cherubim doon sa Garden of Eden. Kasi pinarusahan ito na itapon sa lupa at mamatay na gaya ng isang tao. Kung isa lang ang cherub sa Garden of Eden ay wala na sana magbabantay sa gate of the Garden of Eden. Kaya marami po ang mga cherubim doon. Pero gaya ng naipaliwanag na natin sa mga naunang videos ay hindi po ang cherubim na ito sa Ezekiel ang tempter ni Eva sa Garden of Eden. Upang mas patunayan pa yan, ay manghihiram po tayo ng mga talata sa mga extra-biblical sources, gaya ng Book of Enoch. Ayon sa 1 Enoch chapter 20, verse 7, si Gabriel ang namamahala sa mga serpents, sa paradise, at sa mga cherubim. Ang serpents na tinutukoy dyan ay mga seraphim. Kaya malinaw na sa paradise ay magkakasama ang mga seraphim at cherubim. Sa Book of Similitudes ng Book of Enoch, ay mababasa na magkakasama talaga ang mga seraphim at mga cherubim na nagbabantay. Patunay din na seraphim ang tinutukoy na serpents. Ang totoo ay isang uri ng cherubim o hayat ang mga seraphim. Sa nakaraang mga videos ay naipakita natin na ang mga cherubim ay pare-parehong maraming mga pakpak at anyong may kantab na gaya ng tanso, pero may iba-ibang anyo ng living beings. 4 na uri ng anyo. May anyong leon, may anyong baka, may anyong agila, may anyong tao, at ang panglimang anyo ay anyong ahas. Ito ang seraphim. Ang totoo ay ang tawag sa kanila ay kumakatawan sa hayop na anyo nila. Ang karabo ay sinaunang tawag sa mga anyong baka. Ang sarafo ay sinaunang tawag sa mga anyong ahas. Gaya ng naipaliwanag na natin sa isang video, ay ang totoo ay ang tinatawag na cherub ay ang anyong baka. Ang tawag talaga sa kanilang lahat ay hayat, ayon sa Biblia. Gaya ng naipakita natin sa isa sa mga unang videos ng channel na ito. At nabanggit na rin natin sa mga nakaraan na ang hayat ang pinakamataas ang rank ayon sa angelology ng mga Jews. At ayon sa angelology ng mga Catholics, ay ang seraphim ang pinakamataas sa mga ito. Sa bagay na ito ay tama ang mga Catholics. Ang seraphim ang pinakamataas sa lahat ng mga heavenly living beings. Ngayon ay pag-usapan natin ang qualification, na seraphim nga ang tempter. Ang tempter ayon sa Genesis chapter 3, ay hindi binanggit kung anong uri ng hayat, pero ito ay nasa Garden of Eden. Ito ay nakakapagsalita, ito ay nagliliwanag, ito ay matalino, ito ay anyong ahas sa palagay ng karamihan, pero hindi nabanggit kung ito ay nagniningas, at pagkatapos ay naparusahan ito na gumapang sa lupa at kumain ng alikabok. Ang seraphim ay binanggit at inilarawan sa Numbers chapter 21, bilang nagliliwanag na anyong ahas na nagniningas. Hindi nabanggit ang iba pang mga katangian. Sa Isaiah chapter 6, ay mas nailarawan pa ang seraphim. Sila ay nagbabantay sa trono ng Elohim, nagsasalita, may anyong ahas dahil yun ang kahulugan ng seraphim, at nagniningas. Sa Isaiah chapter 14, ay hindi nabanggit kung anong uri ng nilalang, pero ito ay dating nasa Mount Zaphan o bundok ng Elohim dati. Nakakapagsalita ito, nagliliwanag dahil yun ang kahulugan ng pangalan niya, hindi nabanggit kung matalino, kung may anyong ahas, kung nagniningas, pero ito ay naparusahan na ibagsak sa lupa at mamatay na gaya ng tao. Sa Ezekiel chapter 28, ay nabanggit na ito ay isang cherub, na nagbabantay dati sa Garden of Eden,
nakakapagsalita, nagliliwanag, at matalino. Hindi nabanggit kung may anyong ahas at kung nagniningas. Pero ito ay naparusahan na itapon sa lupa at namatay sa pagkakatupok sa apoy at naging abo. Ito ang madalas mapagkamalan na tempter ni Eva sa Garden of Eden. Pero ito ay namatay na. Ganoon din ang Shining One sa Isaiah 14. Pareho na silang patay, kaya ang pinakamalakas na suspect na natitira dito ay ang Seraphim. Subalit may isang disqualification ground ang Seraphim bilang tempter ni Eva sa Garden of Eden. Ito ay sa kasunod na bahagi pa ng sumpa sa tempter. Mababasa ito sa Genesis chapter 3, verse 15. Ang sabi dito ay magiging magkaaway ang seed of the serpent at seed of the woman. Hindi po isang reproducing type of being ang Seraphim. Hindi nagkakaanak ang mga Seraphim. Isang uri ng being lang, o higher form of life, ang itinalaga ng Elohim upang magkaanak at magparami. Ipinaliwanag na natin yan sa Adamic Being Series, Part 3, na ang isa pang kahulugan ng salitang Adam ay producer. Ito ay dahil ang Adamic beings ang may capability to reproduce o magkaroon ng mga anak at magparami. Kung hindi pa po ninyo napanood ay panoorin po ninyo pagkatapos ng video na ito. Matatagpuan sa description po ang mga links. Kaya nga ang Adamic beings lang ang anak ng Elohim na ginawang lalaki at babae. Gaya ng mababasa sa Genesis chapter 5, verse 2. Pareho silang tinawag na Adam. Naipaliwanag na po natin yan sa part 1 ng Adamic Being Series. Kung babalikan naman natin ang Genesis chapter 3, verse 15, ay may isa pang katotohanan pa na mabubunyag. Ito ay tungkol sa seed of the serpent laban sa seed of the woman. Ibinubunyag ng verse na ito na hindi totoo ang serpent seed doctrine. Dahil ayon dyan sa verse na yan ay magkalaban ang seed of the serpent at ang seed of the woman. Ayon sa verse ay maglalaban ang seed of the serpent at seed of the woman, kaya hindi pwede na ang woman din ang mother ng seed of the serpent kasi magiging seed of the woman din ito. Kaya mali talaga ang serpent seed doctrine. Ayon sa katuruan ng serpent seed doctrine ay naanakan ng serpent si Eva. Dalawa daw ang naging anak ni Eva. Ang isa ay anak sa Adam. At ang isa pa ay anak sa serpent. Kaya ang argument ngayon dyan ay, kung ang serpent seed ay anak din ni Eva, lumalabas na seed of the woman din ito. Kaya ito ay magiging seed of the woman versus seed of the woman dapat, dahil pareho naman silang seed of the woman. Mabuti sana kung ang sabi sa kasulatan ay ang magiging magkaaway ay ang seed of the serpent at seed of the Adam. Kaso hindi Kaya malinaw na ang serpent seed doctrine ay mali na akala, mali na paniniwala, at mali na katuruan. Tungkol naman sa main topic natin dito, na isang seraph ang tumukso kay Eva, ay sa puntong ito ay wala pa itong katiyakan. Dahil hindi naman capable ang mga seraphim na magkaanak o mag-reproduce o makaanak. Ang Adamic beings lang ang higher life form na nakakaanak at nagkakaanak. Maliban na lang kung isang babae na Adamic being ang tempter ni Eva. Ano nga kaya kung isang babae pala ang tumukso kay Eva? Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.